Hi guys, kasasabi ko lang sa inyo na hindi mo na ako bibili ng dupes kasi I'd rather use my perfumes para magamit ko sila kasi ang mamahal nila. Pero today, nakalabas ang Furson and so nakapag-amoy-amoy ako sa my bench and also yung mga bagong perfumes sa Zara. And ang daming mababango na gusto kong i-share sa inyo. So, yung iba dito dupes, yung iba dito hindi ko na inisip kung dupe siya kasi nabanguhan ako sa kanila. And gusto ko silang i-share sa inyo kasi alam ko maraming mga may gusto ng perfumes from Zara kasi affordable siya. And also from Bench kasi ang mura ng mga perfume sa Bench. And matagal na rin akong hindi nakakapasok sa Bench so nag-amoy-amoy ako. Marami pang mga ibang mababango sa Bench na hindi ko na lang binili. Pero kagaya nito, Into the Haze, mabango siya. Parang may coffee or something under parang collab with David Licauco. Etong Bench na Spring Day, yan, ang bango niyan. And also yung bench na, I don't know kung ano yung name nito, etong Eau de Toilette na to. Yan. And also, Good Vibes. And syempre yung Atlantis, hindi ko alam kung kailan pa to nilabas. Yung Atlantis na Eau de Toilette, ang alam ko lang yung spray. So binili ko kasi yung B20 na Eau de Toilette. So, pakita ko muna sa inyo. Pero teka, so Zara and Bench yung binilihan ko. Yung sa may Zara, i-mention ko lang, alam niyo yung bagong labas na collection from Zara na yung very colorful yung mga bottles, yung merong parang green apple or something, banana, strawberry, yung ganun na set. Ang nagustuhan ko dun sa line na yon is yung strawberry. Mabango din yung parang may rose, pero parang rose na naman. So, hindi ko na sila binili. Pero ang bango ng strawberry, guys. Yung strawberry, kung bibilihin ko man siya, gusto ko siyang parang ihalo lang siya sa perfume. Pero you could use it alone naman. Parang fresh, fruity, pero not so sweet na kind of fruity na perfume siya. Maganda siya for everyday, maganda siya kahit summertime. Pero ako personally, kung magkakaroon ako ng bottle noon, ipangahalo ko lang siya sa ibang perfumes. And then, yung parang kaamoy ni Miss Dior na line nung Zara, naamoy ko silang ulit na tatlo. Hindi ko nagustuhan yung OG noon before. Bumili ako, pinamigay ko, hindi ko rin yata na-review. Pero nang inaamoy ko siya sa store ngayon, yung Eau de Parfum, yung original, tapos may dalawa pang nilabas yung merong parang Extrait yata yung isa, mabango din yung Extrait. And then merong pang Summer, mabango silang lahat, pero sa kanilang tatlo, ang nagustuhan ko pa rin, nung nasa store ako today yung Eau de Parfum, next yung Extrait. Yung Ebony Wood na dati parang nawala siya sa market yata, tapos binalik nila, iniba nila yung bote. Nakabili din ako noon last year, hindi ko pa nabubuksan yung bottle na nabili ko. Iba siya dun sa formulation yung unang labas ng Ebony Wood. Mas mamahalin yung lumang timpla, yung unang nilabas na Ebony Wood. Yung bagong labas ngayon, sa unang spray, may parang amoy guava. Mas parang ginawang fresh. And then sa dry down, ayun, medyo magiging kaamoy na niya yung si Ebony Wood. Pero iba pa rin yung parang pagka woody, kind of sweet, nung unang nilabas na Ebony Wood, which is meron pa ako. I think may 2 bottles pa ako. So, pakita ko na sa inyo yung binili ko from Bench. Unahin na natin tong Bench. Gagawan ko to ng separate na review, pero for today, isi-share ko lang sa inyo mga naka-plastic pa. Impalpable Dreams by Michael Cinco. Nagustuhan ko to before, nagustuhan ko pa rin siya ngayon. Graho na uno, number 1 and number 2 or 0102 yung tawag ko sa kanila. Pero uno and dos pala to. Mas sikat yung dos, pero inamoy ko ulit. Medyo may pagka-spicy sa akin yon. Etong uno, I don't know, medyo mas parang neutral yung amoy niya So, mas masculine yung dating sa akin nung dos. Daniel Padilla na white. Bench Icon na Manny Pacquiao. Nababanguhan ako sa kanya. Etong You Again ni Bench. Unang amoy ko sa store, pero tignan natin pag naamoy ko siya ulit. Kaamoy siya ni Byredo na Sundays, which is discontinued na. At parang mahirap na rin yatang hanapin yung dupe nun na
Paris Corner Orange and Neroli. Isang bottle lang yata yung meron ako. Wala akong naaalalang may nakasealed pa ako na bottle noon. Pero nag-check ako sa Shopee and sa Lazada. Medyo parang mahirap na rin siyang hanapin, yung Paris Corner. So, eto okay. Parang sa natatandaan ko, kasi kanina ko lang to naamoy sa store. Pasensya na guys, maingay. Nasa sala ako, so medyo nag-e-echo. Yes, kaamoy niya si Byredo ng Sundays, pero mas maganda pa rin yung timpla ni Byredo and the Paris Corner. Pero pwede na to. Kuha niya yung parang pagka-thickness nung pagka-hinog nung juiciness nung orange nitong You Again. So, dito na tayo sa Zara. Gustong-gusto ko siya. And this is the Golden Lullaby. Tirahan nyo ko guys. Kung gusto ninyo nung mga amoy baby cologne lang almost, good for everyday. 2020 pa pala lumabas tong The Golden Lullaby. And yung nung nilabas siya before, ganito yung bottle niya. So, hindi ko siya na-check kasi nga sabi ko sa inyo, medyo umiwas akong mag-amoy-amoy kasi umiiwas ako sa gastos. So, may mga bumibili kasi ng decants sa akin lately, so may pambili tayo ng mga ire-review. So, pag bumibili kayo sa akin ng decants, nakakaipon tayo ng pambili ng ibang mga perfumes to review. So, lumabas siya ng 2020, slightly parang nare-review ko na siya, no? Gawa pala siya ni Jo Malone. Alam nyo bang may issue ngayon dito sa pangalan ni Jo Malone? I-research nyo na lang guys, kasi parang dinidemanda yata siya ni Estee Lauder kasi yung name niya, pero bahala na sila dyan. Basta tayo, we're just enjoying perfumes. Ang linis lang ng amoy nitong The Golden Lullaby and sobrang gustong-gusto ko siya. Kaya sa kanilang lahat, 3 yung binili ko nito. And alam ko na kung bakit gustong-gusto ko siya. Kaamoy siya ng favorite ko na perfume from Zara na Blanca Porte. So eto, mas perfume siya, mas perfumey yung dating niya, pero still light and clean. And medyo kaamoy niya si Juliette Hasagan na pear, pero wala ako nun. So, parang kino-compare din siya sa Jo Malone na English Pear and Freesia. Medyo malayo siya ng amoy dun sa English Pear and Freesia. Para sa akin, mas malapit siya sa Blanca Porte, pero medyo mas ginawang mas perfumey, mas malakas yung dating ng amoy niya, kaya gusto ko siya. So, I might go back and mag-back up pa nito. So, tirahan nyo ko guys. Ganun siya kalinis. Maganda siya sa weather natin sa Pilipinas. Etong next, hindi ko alam kung dupe siya. Hindi ko na rin i-check. Matatagalan na tayo kasi gagawan ko pa naman sila ng separate na review. Etong Delicious Crush. May pagka-fruity siya, pero it's fun and it's happy. Alam nyo, ang dami kong nagustuhan na perfume nung nasa Zara ako kanina. Kaso, pag tumatagal sa skin ko, nag-aamoy coconutty. Parang langis ng nyog. Pag tumatagal na siya, ekis na. Etong last is itong Zara Red Temptation from Zara, pero ibang variant siya. Etong tabako. So, 3 to. Meron nung vanilla and also yung sandalwood. Tapos, etong ang tabako. Inamoy ko yon. Yung vanilla, okay naman, pero parang okay lang. Ano naman yung amoy nung Red Temptation, di ba? Kasi kaamoy nga siya dapat ni Baccarat Rouge 540. Na nalagyan ng vanilla, so parang tumamis, pero parang nothing special. And then yung sandalwood, hindi ko masyadong nagustuhan. Para sa akin, itong tabako. Which is funny kasi may pagkaamoy smoky, lalo na yung extrait. Extrait din to ha. Yung extrait ni Baccarat Rouge 540, may pagkaamoy tabako yun eh. Pero, alam ko may separate na dupe yun eh, from Zara. Medyo iba to ng konti, pero hindi ko pa siya nagamit sa skin ko, na-test ko lang sa store. This is a dupe. Sabi ko, hindi mo na ako bibili ng dupe, pero ang bango niya guys. Talagang etong Red Temptation from Zara, para sa akin mabango siya. Ayan siya guys. So, ayan na yung mga, pagpasensyahan nyo na, yung pusa ko, naririnig niya yung boses ko nandun sa likod ng pintuan. Baka naririnig niyo siya guys. Ayan na yung mga nabili ko na mga perfumes from Bench and from Zara na isi-share ko sa inyo. Iniisip ko pa kung isa-isa ko silang i-review or isang reviewhan na lang. Abangan nyo na lang guys.